Arriving at the 8th spot is the 29 peso per kilo of rice. The Agriculture Department's 29 peso program will roll out today. Under this program, 10 Kadiwa stores in Metro Manila and Bulacan will sell rice for only 29 pesos per kilo. But please be reminded that this is not for everyone. Yes, not for everyone. 29 pesos per kilo of rice is only available for the vulnerable sector, including senior citizens, PWDs, solo parents, and 4Ps beneficiaries. This rice is only going to be available every Friday to Sunday. Yes, I remember nagkaroon ng sa Kadiwa stores. Oo, criticism behind it. Although sabi nga we recognize yung good faith, 'di ba, in doing this. Eh yung iba medyo parang nasaktan kasi sinabi nga na yung pamimigay diyan o ipapabenta diyan yung mga old stock na ng NFA. Gusto ko itanong, hindi sabi naman daw makakain yun, sabi ng mga broken critics, 'di ba? Pero to tell us more about this, Diego. Okay, meron tayong kasama. We have Mobile Journal Evan Tarinque live from Barangay Fortune in Marikina. Hi Evan, kumusta na ang sitwasyon dyan? Mahaba na ba ang pila para nga dito sa 29 pesos per kilo na bigas? Yes, Diego, Angela, kaninang umaga nga medyo mahaba yung pila, no? Nagtila-ahas na yung pila sa labas. Pero sa ngayon, so far, makikita natin sa aking likuran, medyo iilan na lang yung mga taong nandito. So far, kanina nakausap natin si DA ASEC Arnel de Mesa, yung kada araw daw 150 kilos na sacks ng mga bigas yung ibebenta sa bawat Kadiwa store. You said, Angela, Diego? You said for the whole day, ang cut-off mo is 150 kilos. No? So how many customers all in all usually can buy that? And how many per kilograms per customer na pwede bilhin? Kunyari ako, di ba, nasa category ako, can I buy unlimited stocks? So Diego, 100 sacks ng 50 kilos ng bigas yung pwedeng mabili dito. So yung bali per person is 5 kilos lang. So bali 145 pesos yung mabibili mo, and yun nga ang target nila. So kanina pinakompute natin around 1,000 na katao yung pwedeng makabili nitong mga 29 pesos na bigas. Kung i-compute natin kung mabibenta lahat nung mga bigas dito. Ay, bago ikaw, I'd like to ask also, kasi nakalagay, pwede bumili din ang solo parent, no? Meron bang under the solo parent, meron bang mga kailangang conditions na ma-meet? For example, solo parent ka at kailangan bang wala kang trabaho? Do you have to fall also under the 4Ps? Or pwede kang solo parent pero well-to-do ka? So Diego, according to that, basta nakalagay lang dito is basta under ka ng solo parent or under ka ng 4P, senior citizen, pwede kang makabili dito, no? So, and other that, wala namang ibang restrictions. No, basta kailangan lang may dala tayong government ID kung pupunta or bibili sa mga Kadiwa store dito. Pero ngayon, Diego, kung pwede kong ipakita, actually, pwede tayong mag-walkthrough dito. Okay? Go ahead. Pakita natin. So, kanina, ito yung entrance, no? Ito yung entrance ng Kadiwa store. Actually, para siyang venue, malaking venue siya. So, kanina dito may mga pila ng mga tao. No, so far, bali pagpila nila kaninang umaga, kailangan nila ng stab. Excuse me kuya, baka pwede akong makahiram ng stab lang, manghiram lang ako. So ito, kailangan nila ng stab na ganito para makapag-qualify or makakuha doon sa dito sa 29 peso na bigas. So pagpasok natin dyan dito, bukod doon sa bigas, siyempre may mga iba pa, may mga tilapia, kanina may isda dito. Dito naubos kasi tignan mo naman yung presyo ng tilapia natin, 87 per kilo. Mura yan. Ang bangus naman, 135 lang per kilo. So, talagang ang laki ng difference, no, sa retail price na 110 pesos. So, pagdating naman dito, eto, ikutin natin. Eto naman yung next station, eto naman yung mga gulay, no. So, may kita natin, kanina punong-puno tong lamesa na to ng mga gulay. So, ayan, mga presyo ng repolyo, nasa 50 pesos per kilo. Yung cauliflower, nasa 150. No, yung lemon, 100. No. Kung tutusin, medyo competitive siya. Mas mura nga daw kumpara dun sa pagbumili ka sa mga malaking palengke, no? Tapos ito naman yung pila nung bumibili ng 29 pesos na rice. So ito, konti na lang sila ngayon. So far, so ito yung stock, ito pa yung stock ng mga bigas, no? Medyo marami pa. Okay. Marami pa as of now. And kanina yung mga sako doon,
I believe meron pa daw 24 na 50 kilo sacks na hindi pa nabubuksan. So, ayan. So far, medyo pwede pa tayong pwede pang makabili. So, Diego, Angela? Evan, kanina pinakita mo yung stub na kakailanganin ipakita ng mga qualified customers para sila ay mapagbilhan itong 25 pesos na per kilo na bigas. Pero paano ba nila makukuha yun? Diyan ba mismo sa lugar na yan, sa Kadiwa store na yan, na magbibigay ng stub? Or they have to set an appointment or go through their LGU to get that stub? Yes, Jack. Angela, actually, pagdating mo lang dito, pagpila mo lang, una mo lang gagawin, lalapit ka lang doon sa may desk na yun na pinuntahan natin kanina at bibigyan ka na nila ng stub, no? So, yun lang naman, napakadali, hindi mo na kailangan mag-set ng other appointments o pumila pa sa ibang lugar. Basta dito, pagdating mo, ayan na, ready to go na. Pero Angela? oo nga, kasi nabanggit nga natin kanina, only the PWD, senior citizen, solo parent, yan yung mga qualified customers na maaaring makabili nga nitong 29 pesos na per kilo na bigas. Pero how do we make sure, no, paano makasiguro dyan sa Kadiwa na talagang itong mga to, ang mga qualified customers na po pwede lang makabili nga nitong 29 pesos na kilo na bigas? Yes, Angela, kanina, bago pumasok hinihingan talaga ng IDs, no? So, yun yung pinaka-importanting requirement dito. Pagpasok mo, kailangan talaga ng IDs para ma-identify talaga kung under ka dito sa mga requirements na ito. So, yun talaga yung main requirement para makabili ng mga produce dito, Angela. Hanggang anong oras dyan sa Marikina yung Kadiwa store? So, Angela, so far kanina nag-open siya ng 8 a.m., no? So, ang target nila is hanggang 4 p.m. pero pag naubos na daw yung supply ay wala na, magsasarado na daw sila. So, until supply runs. Until. Angela? Tapos kailan ulit magkakaroon? Para lang So, sa... Angela, Go ahead. So, Angela, 3 araw to. Simula ngayong araw, bukas hanggang Sunday. So, tuloy-tuloy yung itong Kadiwa store dito. And yun nga, yung mga namili ngayong araw, pwede rin naman daw bumalik bukas para mamili ulit. Ito, last na, Evan, tanong ko lang, kasi paano daw yung halimbawa mga senior citizen or yung mga PWD na hindi kakayanin na pumunta mismo dyan sa Kadiwa store? Pwede ba silang magpabili dun sa mga kasama nila sa bahay? At ano yung mga dapat dali na requirement para payagan silang gawin yun? So, Angela, siyempre sila nga yung priority, no? Yes. Yung mga hindi makakapunta. Actually, tinanong natin yan kanina, yung mga hindi makapunta, kailangan na i-present yung itong ID or senior citizen ID or PWID nung kanilang nire-represent para makapasok at makabili sila dito. So, kailangan nila i-represent itong ID nung senior citizen. Pero pwede naman daw magpabili. Pero yun nga lang, siyempre, yung ID talaga, yung important. Ay, wait, before we let you go, Evan, gusto ko linawin, yung requirements na rini-require, yung requirements na ID na PWD, solo parents, 4-piece, that is only to avail of the 29 peso kilo per kilo na rice, pero you don't, for other produce, fish, gulay, hindi na kailangan ID, you can just buy without the stub. I'm sorry, Diego, pwede pakiulit? Yung, di ba, kailangan ng stub for the 29 pesos. So, yung requirements na hinihingi para makabili ng 29 pesos, that is only for rice. Yung other produce like fish and gulay, bibili ng iba, anyone can buy. Yes, Diego, yung stub is for the 29 pesos rice. Yun lang naman yun. Basically, it's it for the rice lang naman. Pero yung other produce, gaya ng gulay, ng mga prutas, kahit sino pwede makabili. Okay. Last na pala, Evan, tinignan mo ba na maigi yung mga bigas dyan na 29 pesos? Ay, oo. Maganda ba? Mabango? May mga, may mga marami ba mga bato-bato? Ano Kasi, itsura? Evan, sinabi nila yung binibentang 29 per kilo, hindi daw old stock daw eh. Yes, actually, itong mga rice dito is well-milled rice. No? Okay. So, ito, pakita natin. Ito, nakalagay kagad dito sa kanilang mga sako, well-milled rice. So, ayan. Tapos, kanina nung dun sa pinilit mga naman natin... naka-repack na, anong itsura ng well-milled rice? So, yung mga naka-repack naman, silipin natin. Kanina, nagkaroon din sila ng tasting, no? So, kung possible, baka kung meron pa, baka hindi tayo ng kanin. Oo nga. Hingi ka rin ng ulam. Pero eto, may kita naman natin, medyo okay naman yung bigas. Wala namang bato-bato masyado. So, ayan. Hindi naman siya broken. Mukhang buo naman eh. Buo naman siya, actually. Hindi naman siya durog-durog.
Ayun, okay naman Sa pala. susunod, Oo. baka meron kang Mamaya, makausap dyan, tikman pwedeng mo. maisaing. Ivan, tikman mo mamaya, kumain ka rin ng ulam. Yes, Diego. Maghahanap ako ng ulam mamaya. Sige. Para makalibay. Sige. Alright, maraming salamat sa iyo, ang ating mobile journalist na si Ivan Tarinque. Yan, titikman niya yung kanin mamaya. Oh.